Hello and welcome. Kumusta kayo natin ito mga kapatid kong star viewers? I love you guys and ang reading natin ngayon ay medyo iba, no? Ang dati mong ibinaon ay mauungkat. Meron ito mauungkat. Pasensya na guys ha. I've been getting this para bang inaano ako, pinupush ako ng universe na gawin itong reading na ito. It's been bothering me a few days ago or could be last week na dapat gawin ko itong reading na ito. So this reading is about something na ibinaon mo na, akala mo siguro ay nalimutan na, whatever it is na ibinaon mo na. Okay, it could be related sa finances, a person, friendship. Again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakasunit. As a reminder, collective reading po ito, general reading. This reading could be for a specific person na makakasunit at maintindihan kung ano itong pinagsasabi ko. If ever na itong buong video ay hindi mo feel, hindi mo ramdam, hindi ito para sa inyo, no? Huwag lang natin lahatin at huwag lang po tayo magalit kung hindi man kayo nakakasunit sa reading na ito. And hoping sa next reading ay makakasunit kayo, no? Or makuha natin yung inyong energy sa next reading. And yeah, pasensya na guys ha. And I do hope na maintindihan ninyo yung ibig sabihin dito. Okay, so let's find out what is this about. Yung bagay, it could be something, bagay, gamit, or tao or situation. Spirit guardian, ano itong nauungkat or ibinaon? What is this about the thing na ibinaon ng ating collective? Pirate. Okay. What is this, the pirate? So this, let's define the pirate. Pirate is like more on like a traveler, no? They are a traveler and yeah, they have like golds and yung mga treasure. Pirate collecting treasure. So, yeah. And navigation. They navigate where the treasure is. So, this could be about a treasure. So, let's find out more. Okay, witness. Kung ano itong binaon mo, may witness ka. May nakakita. May nakakaalam. Okay, let's find out about this pirate. My spirit can just, what is this about the pirate? Okay? And the witness na ibinaon ng ating mga collective. Siguro dahil sa witness na ito, ay siyang mag-reveal, no? Sa ibinaon ninyo. Okay. Bad business, financial management, not finishing what you started. Okay. So we have here in reverse, 7 coins of in reverse. This could be related sa inyong finances, business. Siguro may tinatago. I don't know, this could be you or a person. Like again guys, kunin nyo lang kung saan ka nakakasunit ha. Kasi minsan nagkaka-reverse yung energy dito. This could be you or this could be the situation, the other person. Maybe the person, kung baka may tao dito na may tinatago sa inyo about the finances. This could be sa work-related mo, business. Kung ikaw itong may business partner, maybe this person has been, siguro may tinatago. Baka may tinatago ito or nililihim dahil maybe, I don't know kung may ninakaw ba siya. Siguro may mahirap talaga kung may ka-business partner ka. Kasi sabihin natin na close friend mo, best friend mo, or family member mo, pinagkakatiwalaan mo na nga, kaya lang itong taong namang ito ay silently stealing, no? Baka may tinatagong, kasi meron itong tinatagong lihim eh. Akala na nakalimutan na, yun pala ay soon you'll be finding out, no, na ang tao ito ay nagnakaw or iniskam ka pala or the business is not doing well. That could be the reason kaya hindi niya sinasabi na about this situation. Baka meron dito sa inyo na nag-start na, no, yung business and then later on bigla kang iiwan sa ere. So pay attention guys and be careful about this working together, kasosyo, business partner, or it could be sa work din ninyo, baka meron dito sa inyong I don't know, makakatanggap ng message
It could be from friend, coworker. Again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasunod. Kasi meron ditong, baka yung company na pinagtatrabahoan ninyo ay babagsak, not doing well, and baka marami sa inyo matatanggalan ng trabaho. So this could be a warning, no? Kaya meron tayo ditong ibinaon dahil siguro, I don't know, planado na siguro ito noon, or siguro ayaw ng management na ipaalam sa lahat, and then later on baka may maglileak na an issue or a news na malalaman mo na lang later, isa ka sa matatanggal na trabaho o papauwiin. It could be like again related sa finances ng negosyo, no, or sa katrabaho mo, or doon sa business or sa company. Okay, so yeah, like again guys, iba-iba yung sitwasyon ninyo kasi meron tong company, meron naman ka-business ninyo, or meron naman dito na I don't know, marireceive mo na isa ka pala sa matatanggal dito or mapapauwi ka, no, dahil sa the company is not doing well. Yeah. Or siguro yung kung ikaw tong katulong, no, baka pauwiin ka ng empleyado mo dahil they don't have enough money para mabayaran ka or mabigyan ka ng sahod. Yeah. So I'm sorry for that guys, that information. And meron naman dito sa inyo, kung ito ay ka-business ninyo, as a warning mga kapatid, pay attention. Kailangan alam ninyo yung mga kung saan napupunta ang pera, at huwag tayo basta-basta giving trust. Kahit na best friend niyo pa yan or kapartner niyo yan, kailangan alam ninyo kung saan napupunta yung pera. Para walang, kasi like again, walang lihim na hindi mauungkat. O walang usok na hindi makakalabas. Talagang makakatanggap ka ng sagot dito or an information. Like again, someone might be lying about the finances. Tinatago yung pera or sa negosyo, no? Kasi meron ditong may nakakaalam, may witness ka. You have a witness. This could be you na may witness ka, or someone, a witness, no? Na may magsasabi about this lihim, this hidden, tinatago. You will be finding out the situation. Alright, let us know more about this. Kasi meron kasi dito kasi ang ano natin dito guys is about mauungkat, ibinaon na sa limot, dahil siguro meron sa inyo na walang alam, akala ay hindi na maibalik muli, then soon meron siguro itong magsasabi sa inyo na huy, ganito ganyan, this person is been cheating on you about this finances, the business, and then or siguro may magsabi sa inyo na alam mo ba yung company mo babagsak na. So those are part of the witness na magugulat ka na lang or siyang ikakalungkot mo dahil of course related sa finances ninyo, ano, baka mawawalan ng trabaho, mawawalan ng pera. Yeah. So let us know more about this situation of ibinaon na. Spirit is what else more na ibinaon na sa ating mga collective na mga biglang uungkat. What is this more na ibinaon na? Okay, talagang gusto mo. Alright, so 7 of Wands, an issue. Whatever issue na akala mo ay hindi na maungkat ay biglang magbabalik at magiging issue na naman. Yes. Burdens. Okay. This could be, I don't know. This could be, sabihin natin na okay ka ngayon. I'm not trying to scare you mga kapatid ha. Sabihin natin na okay ka pa ngayon, and then, bigla na naman, this could be you, ano, like sa emotionally imbalance. Or baka bigla kang, I don't know, para bang bigla kang hahatakin ng problema, or I'm getting like a problem na hindi mo naman kailangan problemahin, kaya lang I don't know, mix kasi nakukuha kong energy eh. Ang dami kong nakukuha ng energy. Like again guys, just take what resonates for you here kasi iba-iba yung sitwasyon niyo dito. For some reason,
yung kalmado lang ang buhay mo, sitwasyon mo, and then later bigla ka na lang magkaroon ng problema or emotionally imbalance. Magkakaroon ka ng mga struggles. Siguro, may mga bagay siguro na kinalimutan mo na. Sabihin natin na financially, no, okay ka naman ngayon, ganito, ganyan, and then later on, biglang magbabalik yung mga bayarin, utang, or siguro, ikaw din siguro may utang na akala mo ay kinalimutan na, and then later on, naalala pala ng inutangan mo na, hoy, may utang ka para sa akin, bayarin mo ito, and then ngayon, struggle ka. Dahil kailangan mo itong pagbayarin. Dahil nadagdagan tuloy ang mga problema mo. Itong utang at saka yung mga burdens, no, sa bahay. Suporta, kasi ikaw ito sumusuporta sa pamilya mo. Kaya tuloy parang mas lalo pang nadadagdagan ng iyong problema. No? Sakit sa katawan. Yeah. Masakit na nga katawan mo, emotionally drained ka pa, pagod ka na, and then ito pa, may nadagdagan pa. Akala ay nakalimutan na, tuloy ay naungkat na. Guys, it's best for you to face this problem. Huwag natin hayaan na ibaon sa limot na lang. Hindi naman napansin ng boss ko yun. Hindi naman malala ng pinag-utangan ko yun. Kasi later on, babalik at babalik because you have to pay this. Kailangan mo itong pagbayaran. This could be related sa inyong karma. Siguro specifically, no? Very specific na kakarmahin ka talaga siguro dahil binaon mo sa limot itong utang mo. Tuloy, nagkapatong-patong na yung problema mo. Okay. Or this could be like, sabihin natin na projects. Kung mga projects ka, no? Okay, hindi naman nakita ni Sir yun. Hindi naman siguro na i-continue yung projects na ito and then later on, may matatanggap kang mensahe. Okay guys, submit the project. Yun. Aligaga ka tuloy sa project para matapos ito. Talaga magkaroon ka ng problema. Struggle ka talaga niyan. Aligaga ka talaga niyan. Kasi akala mo ay nalimutan na, hindi na itutuloy, yun. Aligaga ka tuloy dahil may hahabulin mo yung due dates na yun. Na pagbayarin mo or dapat mo i-submit or gagawin. That could be your situation. Nakala mo ay nalimutan na, mali pala. Kasi yun, ay nagsitting pretty ka lang, gala dito, gala doon, parang hindi ka naman nag-iipon ng pera or parang meron kasi ditong hindi mo siguro talaga kinakarir itong sitwasyon na ito. Kaya tuloy ay biglang naibalik muli at magkakaroon ka ng struggle or magiging aligaga ka dito. O baka magkaroon pa ng sitwasyon dito na I don't know, like parang sabihin natin sa bahay ng partner mo. Yeah. I don't know, a situation of argument. Yeah, kasi meron itong magkakaroon ng argument. No, whatever situation na akala ay naibaon na sa limot, and then yun pala ay mauungkat muli. An argument. Sagutan. Okay. So let's find out more. What more about the situation? Greed. Okay, greed. Like again, guys, meron siguro itong greedy, mukhang pera, or it doesn't have to be mukhang pera, but greed about love, greed about situation, no? Gusto mo lahat akuin mo, or, yeah. Okay, beauty. Alright. Maybe somebody here, I don't know. I'm getting like someone doesn't want you to look good. Gusto niyang umalis ka. This is very specific. Maybe you will be finding out that this person insecure. Okay. Pinapakita siguro ng taong ito na I don't know, sabihin natin, no, na yung crush mo, as an example, no, yeah, yung crush mo ay gusto manligaw sa'yo. And then, itong taong ito as a witness, may witness, kasi meron tayong witness kanina. This person get a message from this person na, crush ko yan, pwede ko ba siyang ligawan?
Kaya lang hindi niya nasabi sa'yo itong witness na ito. Sinarili niya. Kasi meron itong greed. Sinasarili yung abundant, yung blessings. Whatever greed na ginagawa niya, na sinasarili. At mauungkat ito. Mayroon kang malalaman dito. Hindi pala sinabi ni ano sa akin. Ba't hindi mo sinabi? Because this person just want this situation for themselves. Whatever reason that they have. Again, meron siguro insecure or mukhang pera. Kaya nga meron dito na okay, fall of civilization. Siguro meron dito very specific. Baka meron dito malaglag ka. Hindi natutuwa. Baka isa siya sa mga tao na hindi natutuwa na maging masaya ka, na maging maganda ka, na maging sayo itong taong ito, na mag-success ka. That's another story here or situation. Because this person's very greedy. Gusto niya sarilihin niya ito. Itong abundant, itong tuwa, itong saya. Siguro, sabihin natin, crush ka niya, crush din ng witness na ito yung crush mo, kaya binabaon niya. Hindi niya na sinasabi sa iyo. And then soon, late na din siguro, baka meron ka ito ma-realize na late na hindi sinabi ng person na ito na gusto ka palang ligawan or crush ka pala ng taong ito noon pa. At itong taong ito, itong witness na ito ang may alam. Siya lang nakakaalam, kaya lang hindi niya sinabi. Sinarili niya. And that person is a big treasure for you. A pirate. A treasure. Okay? Malaki, it's a big deal for you, for that situation or that person. Kaya lang, may humahad lang. Because you are facing with a person na greedy. Sinasarili lang. Ayaw makita na maging masaya ka. Dahil again, maybe this person is insecure. Baka insecure itong taong ito sa iyo. Yeah. Kaya isa siguro itong taong ito na lalagapak ka. Na hindi ka maging masaya. Na hindi ka maging successful. Na hindi masaya itong taong ito. Oh well, ganun talaga, no? Hindi mo akalain na ang taong ito ay or close friend, a family member, whoever this person na siyang maging hadlang sa iyong kasiyahan or blessings. Or isa sa mga tao magiging matuwa sa iyong lalagapak. But anyway, kasi meron tong past na nakaraan na. So, meron sa ganito dito sa inyo na magagalit ka sa sitwasyon na ito dahil ba't din niya sinabi. Or argument. Kasi meron tong argument na mangyari sa inyo ng taong ito. A burdens. Maybe this is a family member. It could be one of a family member na ayaw dito sa sitwasyon na ito kaya inilihim. Whatever situation is, nililihim ng taong ito. Kaya nagkaroon ng argument dito sa inyo. Dahil huli na malaman mo. Okay. May ayaw sa inyo. It could be a relationship. Or it could be a part of this business din dito, no? Greedy. Gusto sarilihin yung profit. Okay. Of course, pagka malaman mo ito, na ang taong ito ay nagnakaw pala sa inyo, talaga magalit ka. Meron kasi itong confrontation. Yeah, confrontation dahil bakit sinarili ng taong ito yung profit or nagsinungaling. Alright, Spirit, can you just let us find out more about this situation kung bakit nagsinungaling ang taong ito. Anong rason ng taong ito kung bakit siya nagsinungaling? The reason kung bakit nagsinungaling ang taong ito sa mga collective. Okay. Talagang magnanakaw ang taong ito. Napaka-greedy. You are interacting or facing this greedy person. Makasarili. Deceit, lies, see? Talagang napaka-liar ng taong ito. Hindi, scheming, cheating, thief, dangerous, enemy, masquerading as friends, see? Spying, lack of conscience, strategy, resourceful. Yeah. Meron itong ginagamit ka lang ng taong ito. So be careful whoever you are trusting with.
a best friend, colleagues, co-worker, family member. Not everybody wants you to be happy. Wants you to uh, rising up. Kasi meron dito, you are dealing with a person na gustong lumagapak ka. Gustong malaglag ka. Ang gusto ng taong ito ay nakawin ka ng pera, or I'm saying nakawan ka ng pera, or it could be a person, relationship, or fame. Kasi meron itong insecurity, siguro you could be dealing with a person na napaka-insecure. Kaya ang behavior niya, no? I'm getting like, marami na yata siya nagawa sa inyo, mga kapatid. So, pay attention to this red flag as a warning. So, be careful about this person. Who is this person na dapat kayo mag-ingat? Hold on. Let's get this. Who is this person na dapat kayo mag-ingat? So, these are just an idea, guys, ha? Para mag-ingat-ingat kayo. Kasi meron itong magnanakaw. Marami na siyang nagawa sa inyo na hindi maganda. So, kailangan may maging aware na kayo kung sino tong taong ito. Who's this person, Spirit Angels, na dapat mag-ingat ang ating mga collective? So, wag tayong magalit kung family member, no? Or karelasyon ninyo, mag-ingat-ingat lang tayo. Para hindi, para magkaroon na ng end. Para mag-end itong pagnanakaw niya, pag-betray niya sa inyo. Sino to, Spirit Angels? Okay. Brother-in-law. So, pay attention sa inyong brother-in-law. Like again, guys, these are an example, no? This could be a person na a betrayal, magnanakaw, sinungaling, mahilig mangontrol, kapitbahay. Okay. Yeah, kapitbahay na babae, kapitbahay na lalaki. Ang dami yung kapitbahay, lahat naglalabasan. Mag-ingat-ingat sa mga kapitbahay na hindi talaga, siguro you are surrounded with a kapitbahay na hindi trusted, ano? Admirer na babae. This person's admiring you. Kaya nga nagkaroon siya ng insecurity. Auntie, tiyahin ninyo. Katrabaho na babae. So, be careful because this person is probably spreading lies. No? Marami nang pinagsasabing mga hindi magaganda tungkol sa inyo. Okay. Okay, sister-in-law. We have brother-in-law and sister-in-law. And boss mong babae. Maybe this could be related sa inyong boss na babae na maybe their finances is not doing well. Baka nga itong boss na babae ang mag-approach sa inyo na pagsabihan ka na isa ka sa matatanggal na trabaho. So, yeah. So far guys, this is all we have here. So, ito yung mga ibinaon na ay mauungkat. So, maybe there is something na malalaman mo. You will be finding out soon. Yung iba dito sa inyo. A betrayal, work-related sa finances ninyo na not doing well, matatanggal dito sa trabaho, or siguro the business not doing well, no? The company. Or meron naman dito na baka may mawalan ka ng gamit or someone's been betraying you or cheating or stealing. Meron itong nakailang beses na nakapagnakaw ng gamit sa inyo. And you will be finding out soon kung sino itong taong ito dahil marami na siya nakuha sa inyo or pagsisinungaling. So do not let this person to keep using you. And be careful about this person, mga kapatid. At mag-ingat-ingat kayo kung sino itong kasalamuhan ninyo. Alright, so what about a message? Our spirit can use final message for my collective. Final message for my collective, please. From their spirit animals. Born to be awesome. See? Kaya talaga nilalapitan ka ng ng mga inggit, insecurities ng mga taong ito. Because you are awesome. I'm hearing like you are popular. You are financially abundant or you are gorgeous, guwapo, maganda, sexy. Okay? Yeah. Okay. Do your best and forget the rest. Wow. Tingnan mo, oh. You are fearful.
Hayaan mo silang masindak sa'yo. Huwag kang masindak sa kanila. If you have to confront them, then confront them and then forget. Forget those people who betrayed you. Ay, siguro that's the reason din, ano, ibinaon mo na itong mga taong binitray mo or binitray ka, nagnakaw sa'yo, nagsisinungaling sa'yo, not doing good, no? Mga backstabber. Pagka siguro pagka naalala mo siya, kaya nga siguro, no, ibinaon mo na sa limot, kaya lang biglang babalik. At para bang pagka naalala mo itong sitwasyon na ito or this person, nagagalit ka lang. Dahil sa nagagalit ka, huwag na lang tayo mag-focus dyan. Magpaganda na lang tayo. Magpapapampam. Forget those people who betrayed you. Alright? Just do what you can do. Do your best. And focus sa iyong mga finances. And remove, tanggalin yung mga taong bitter. Yung mga betrayal. Kahit family member po yan. Kahit kapitbahay pa yan. Yeah. Ganun na lang mga kapatid. Alright? So, hanggang dito na mga kapatid. And I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. O nakarasunit kayo dito. And please, feel free to leave your comment below. What do you think about this reading? Kung nag-fit ba ito sa sitwasyon ninyo, ano? Kung hindi naman, okay lang. Sa next reading na lang. And I'll see you guys in my next reading. And thank you. I love you guys and bye!